Samantala, kalunos-lunos ang sinapit ng isa sa mga iniuugnay sa Bulacan Massacre na si Ronald Paquinos o Pasinos o alias Ingo. Bukod sa 5 saksak sa kanyang katawan, putol din ang 4 niyang daliri. Nilagyan pa ng karatulang rapist, huwag tularan ang kanyang bangkay. Kaya ang pamilya ng ilan sa naging persons of interest sa krimen nangangamba. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Cedric, habang nakaburol ang mga biktima dito mismo sa North Ridge Royal Subdivision, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay nabulabog ang ilang mga residente sa katabing subdivision dahil nga natagpuan ang isang bangkay na kinilala ang isa sa mga persons of interest. Nakatakip ng dyaryo, duguan at may nakasabit na karatula sa leeg na may mensaheng rapist, tulak, huwag tularan. Nang tanggalin ng dyaryo, tumambad ang kalunos-lunos na itsura ng labi ng lalaking natagpuan sa tabi ng kalsada sa Phase 7, North Ridge Subdivision, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte. Putol ang 4 na daliri nito at may nakapulupot na fan belt ng sasakyan sa leeg. May 5 saksak siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilala ng ilang residente ang biktima na si Ronaldo Pasinos alias Ingo. Ang PNP kinumpirmang si alias Ingo ang bangkay na natagpuan. Matatanda ang si Ingo ang itinuro ng pangunahing suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez alias Miling. Nakasabot niya umano sa pagpatay sa 5 magkakamag-anak sa North Royal Subdivision noong 1 linggo. Ang katawan ni Ingo natagpuan sa katabing North Ridge Subdivision. Natagpuan siyang ay patay na. So we consider this as a death under investigation. Eksklusibong nakuna ng GMA News sina Miling at Ingo noong unang imbitahan ng pulisya. Nagkaroon pa ng tensyon noon dahil pinipigilan ng kanilang kaanak at kaibigan na sumama sila sa mga pulis. Pinauwi rin agad noon si Ingo ng mga pulis. Muli siyang inimbitahan nitong Miyerkules pero pinauwi rin daw ayon sa pulisya. Mula noon, di na nagpakita si Ingo. Ang PNP inaming inimbitahan para questionin si Mabesa at isang alias Tony. Pero nang tanungin kung nasa kustudiya nila ang dalawa. Sa ngayon, I don't know. Wala sa police station. Sa 7 inimbitahan, si Miling lang daw ang nasa pangangalaga ng PNP. 2 sa 7 POI ay cleared na, habang may 2 pang tinututukang pangalan ang PNP. Po nga, Alvin, yun po yung biniverify ng SITG na kinrate namin. We are still validating those information. Maybe next week, lalabas na yung resulta ng DNA. And then we will find out kung ilan talaga yung mga suspect. Cedric, lilinawin lang natin, sinasabi rin ito ng PNP na kapag person of interest ay hindi nangangahulugang suspect na. Sinabi rin kanina na itong si Ingo ay, o si Pasinos mismo ay person of interest din na itinuturing. Although namatay na nga siya at merong 2 na hinahanap pa nga dahil yung mga kaanak dito, yung mga kaibigan ay sinasabi na nawawala na. Ito nga yung si Alvin, at Mabesa ang apelido niyan at isang Tony na ang dinig natin ang apelido niyan ay Garcia. Wala pang pumupuntang mga kaanak dito. Yung isang kapatid nitong Tony Garcia ay hindi na rin nakikita dito sa lugar. So ang sabi naman ng ibang mga kaanak ng mga persons of interest ay sana raw ay hindi naman magaya kay Ingo ang mangyari sa mga kaanak nilang nawawala. Cedric? Cesar, nabanggit mo yung 2 names, particularly itong si Alvin Mabesa. Sila ba, ano bang status sila ngayon? Are they still considered persons of interest? Kasi meron tayong mga nakukuhang impormasyon na dahil na question lang naman sila and then kumbaga hinayaan silang makaalis. Ano yung status sila ngayon? Are they considered persons of interest, Cesar? Ang binanggit sa atin ni RD mismo, binanggit yung pangalan ng Tony, binanggit din ang pangalan ni nung Mabesa, ni Alvin. Yun pa rin, ganun pa rin itinuturing sila. Ang problema nga lang, Cedric, itong si Alvin Mabesa, ang sinasabi ng mga kaanak ay nawawala. At may natanggap tayong impormasyon nung Friday ng gabi na may nawawalang lalaki nga, may dinukot dito sa malapit sa subdivision ng sinakay daw sa isang puting
puting van at mula noon ay hindi na natin nakita itong si Alvin Mabesa. At meron din daw na isang dinukot naman malapit din dito sa subdivision na isang lalaki rin. So ang pinapalagay ng ilang mga kabarkada nila, mga katropa nila rito sa lugar, mga residente na nakakakilala sa kanila, ay baka posible nga na ito yung Tony Garcia na sinasabi na nawawala. Pinuntahan ko rin na Cedric yung bahay nung Tony Garcia, isang dating OFW ito, no? At wala nang katao-tao dun sa bahay, yung ilang mga gamit wala na rin. Yung kapatid niya na sinasabi, hindi na rin natin nakita. So sa ngayon ay umaasa nga yung mga residente na sana ay magpakita na itong mga nawawalang ito. May sinasabi na yung dalawa dun sa 7 na binanggit nung una, Cedric, ay cleared na, so hindi na sila pwedeng tawaging persons of interest. So ibig sabihin, may 4 na lang na natitira o 3 na lang na natitira na persons of interest ang tinutukoy ng pulisya. Dahil nga si Ingo ay namatay na at si Miling ay hindi na pwedeng tawagin persons of interest dahil suspect na siya at siya mismo ay umamin na rin sa pagpatay sa mag-iina. Cedric. Dito sa mga personalidad na nawawala, ano yung magiging efforts kung meron man na sinabi ang pulisya? Considering ito nga, merong isang dating person of interest na natagpuan na patay, Cesar. Tinanong ko yan si General Ronald Bato de la Rosa, ang ating PNP chief, at ang sabi niya sa atin ay inutusan niya mismo ang kanyang provincial director at kanyang regional director na magsagawa ng investigasyon sa pagkawala nitong mga ito, no? At sinabi niya gawin daw ang paraan para mahanap dahil nag-aalala yung mga pamilya rito. Ang sinasabi ni General Bato de la Rosa, pati raw yung pagkakapatay kay Ingo, kailangan tutukan din daw ng pulisya. At the same time, ay tutukan din yung sinasabing hindi pa matukoy na mga suspect na sinasabi ni Miling. So kasi ang binanggit lang ni Miling sa kanyang sworn statement, sa sinabi niya mismo sa extrajudicial statement, ay si Tony Garcia at si Ingo. Ito nga yung namatay na. So, pero yung dalawang yun, hindi pa rin tinutukoy, Cedric, ulitin ko lang, yung dalawang binanggit ko, si Tony Garcia at yung Ingo na namatay ay hindi pa tinutukoy na suspect dahil yung mismong si Miling lang ang nagsabi na siya yung kasama. So lalabas yan, pag lumabas na yung DNA test, malalaman natin kung ano talaga yung totoong nangyari at kung sino yung mga kasama sa loob ng bahay kung saan pinatay yung mag-ina. Cedric. Pagkatapos naman itong development na ito, kamusta yung pamilya ng pinatay na mag-iina? Ano yung reaksyon nila nung mabalitaan itong pagkamatay ni alias Ingo, Cesar? Well, hindi pa rin nila masabi kung talagang completely justice na ba itong masasabi. Nung nalaman nila yun, hindi pa sila nagbigay ng pahayag. Although sinabi naman nila na sana nga makamit yung hustisya. Ang hustisyang gusto nila ay matukoy talaga kung sino ang pumatay at makulong ang mga ito. At yung unang interview ko kay Dexter, ang sinasabi niya, ipinasok niya nga yung dapat daw ay bitayin itong mga suspect kung mapapatunayan na sila ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. So bitay ang gusto niyang mangyari. Cedric. Cesar, paki-update mo rin kami please. Ano yung magiging schedule sa pamilya? Kailan yung magiging libing ng mga biktima, Cesar? Ang pinag-uusapan dito, may mga tinatanggal na silang mga gamit. Bukas, inaasahan yung libing. Ang dinig natin, 10 a.m. Although hindi pa kino-confirm kung tuloy na 10 a.m. ang libing. Mamaya makakausap natin yung pamilya kasi pina-finalize na daw nila yung magiging programa bago ang gagawing paglilibing, Cedric. Okay, maraming salamat, Cesar Apolinario.